pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Cebu kahapon, nangako siyang magpapatuloy ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong at pagpapatupad ng recovery efforts para sa mga biktima ng lindol hanggang sa maibalik ang normal nilang pamumuhay. Kaugnay niyan at iba pang isyu, makakausap natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Yes, good afternoon, Cheryl, at sa lahat na nanonood sa inyong programa. Yusek, isa po sa pangako ng Pangulo ay hindi nga mauubusan ng pagkain at tubig para sa mga biktima ng kalamidad. Paano po titiyakin ng ating pamahalaan na sapat nga at tuloy-tuloy ang food at water supply sa mga evacuation centers at distribution areas? Yes, unang-una po, Ms. Cheryl, nagbigay na rin po ng Local Government Support Fund. Ang Pangulo, 150 million po sa Cebu, 75 million sa Bogo City, 75 million po sa municipality ng Medellin, 75 million dito po sa San Remigio, at 50 million po sa municipality ng Bourbon. 10 million po for each hard-hit towns like Bantayan, Daan-Bactayan, Madridejo, Santa Fe, Medellin, Tubogan, Tabuelan, at yun nga po, Bourbon. And at nagpalabas na rin po ang DBM po ng 1.625 billion to replenish po yung quick response fund ng DSWD po. At DPWD na rin po. Alright. Sa ulat po ng Pangulo, Yusek, mahigit 65,000 na families ang nawalan ng tirahan. Ano yung nakikita ng palasyo na long-term recovery plan para matiyak nga po na makakabalik sila ng normal sa pamumuhay nila, lalo na sa kanilang kabuhayan? Inutusan na rin po ng Pangulo ang DPWH at ang DSUD kung paano po ito masasolusyonan para po mas maging magaan para sa ating mga kababayan na naapektuhan po ng lindol dito sa Cebu. Naglaan po, yung kaninang nabanggit nyo, naglaan na ng ang Office of the President po ng halos 200 million pesos para sa mga biktima, bukod po sa 225 million pesos mula sa local government support fund. Paano po titiyakin na magiging maayos at transparent ang paggamit ng pondong ito ng mga LGU? Nako, lalo pong dahil po nagiging mainit yung mga usapin tungkol sa mga anomalyang flood control projects, mas lalo po itong babantayan para po ang pera na naibigay po ng Pangulo natin, ng gobyerno po sa mga nasalanta dito sa Cebu ay talaga po maibigay at magamit po ng taong bayan. Kamusta po ang schedule ng Pangulo? Patuloy ho ba siya o muli siyang babalik dito, bisitahin yung iba pang mga kababayan po natin na naapektuhan ng lindol? Kanina lamang po ay pinasinayaan niya po ang isang programa dito po sa Pampanga kung saan po siya ay nagpamigay ng mga kalabaw sa ating mga kababayan ng mga AITA. At meron pa po siyang bibisitahin. Titingnan lang po natin kung ano po yung magiging schedule niya sa masusunod na mga araw. Yusek, isingit ko na rin po yung pahayag kahapon. Sa ibang issue po tayo, pahayag kahapon ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa pag-uugnay nyo raw sa kanya sa umano'y irregularidad sa tennis court project sa Baguio. Ano po ba ang inyong reaksyon sa kanyang naging komento na insulting at misleading umano ang inyo pong sinabi? Unang-una po, sana napakinggan niya ng buo kung ano yung sinabi natin. Wala po tayong sinasabi na siya po ay pinagbibintangan na natin sa mga anomalyang flat tennis court. Bago po tayo na sumagot dyan, yan po ay naitanong lamang sa atin ng isang reporter from the MPC, and at the same time, bago po yan po ay na-issue na sa kanya. So, gusto lamang din pong liwanagin ng Pangulo, hindi naman po tungkol sa conflict of interest ang pagsasabi na sana ay ito ay maidala sa legal team. Hindi po yung yung position po na maaari talaga pong magkaroon ng conflict. Yun lang po yung position po na yun. Hindi po pinag-uusap tungkol sa tennis court. So kung meron po siyang dapat na sagutin tungkol sa tennis court, nasa kanya na po yan. Dahil hindi naman po tayo ang nagpalutang ng ganitong issue, kundi po yung iba, maski nasa ibang news po, ay nabanggit na po itong tennis court na ito. Hindi umano maalala siya. Opo, sinasabi po kasi ni Mayor Magalong na tila pinalalabas ng inyo raw pong pahayag na siya ay sangkot sa katiwalian. Ano po ang inyong tugon dito? Wala po tayong binanggit na siya ay sangkot sa anumang katiwalian. Ang pinag-usapan dito po ay yung tungkol sa kanyang posisyon, kung ito po ba ay nagkakaroon ng hindi pagsang-ayon sa konstitusyon. At yun po ang pinapatignan ng Pangulo at the time.
At yung tungkol sa tennis court, nasabi lang po yan dahil yun po yung nabanggit ng isang reporter at tinanong po yan. Pero categorically, wala po tayong binabanggit tungkol sa kung ito man ay maanumalya o hindi. Siya na po ang bahala sumagot po niyan kung siya po ay matatanong dahil mukhang lumilitaw nga po itong issue tungkol sa tennis court. And dagdag ko na rin po. Go ahead, Yusek. Nadinig po natin na sinasabi niya na sa akin daw ay may nag-utos na mukhang iba. Someone na may nag-utos sa akin to say that. Unang-una po, ang sabi niya, hindi niya alam. Siya nagsabi, someone na hindi niya alam. So, kung hindi po niya alam, ang hirap po sigurong bigyan ng anumang comment on that. Siguro liwanagin niya muna ang kanyang sinabi kung sino ba yung sinasabi niya nag-utos sa akin. So hanggat wala po sabi kung sino ito, mananatili po itong haka-haka at guni-guni. Kasi parang napahayag, nasabi po ni Mayor Magalong din na I struck a nerve na at tila may mga puwersa nga daw pong nababahala sa pagiging bahagi ninyo o niya. Hindi po ninyo, niya. Noon sa ICI, kaya tila nag-iba raw ho yung timpla sa kanya ng palasyo? Unang-una po, pangalanan niya po. Kung meron po siya mga dokumento, pangalanan niya po lahat yan. Pangalanan niya, maging matapang po siya sa pagpangalan ng ganyan. Kung sino ba yung sinabi niya, he struck a nerve, Nino. At the same time, sinasabi niya, boss ko, kasi wala po siya sinasabi at nagmumukha lang po, lagi lang insinuation ang sinasabi niya. Kasi po tayo, wala po tayo ditong anumang boss, kundi ang Pangulo, ang gobyernong ito, hindi po tayo pwedeng utusan para magsabi ng mali. Ano rin po ang ating tugon sa panawagan ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson na dapat daw hong unahing imbestigahan ang mga flood control projects sa Ilocos Norte na siyang baluarte daw ho ng Pangulo. May mga proyekto raw dito na hawak ang mga diskaya. Kung may dokumento po siya, di pumunta na po siya sa ICI at doon na po siya mag-report. Pero kung chismis lang po ang gagawin niya para ipakita sa taong bayan na merong kinalaman ng Pangulo sa mga anomalyang flood control projects, alam po natin kung sino ba ang kanyang sinususugan ngayon, sino yung kanyang nililift at sino yung kanyang sinusuportahan. Alam po natin kung ano yung intention po niya. So kung meron po siyang mga matitibay na ebidensya, pumunta na po siya sa ICI at doon na po siya magreklamo. Sa issue naman po ng budget deliberations, isa sa mga kondisyon ni Vice President Sara Duterte sa pagdalo ay yung personal din na pagdalo ni Pangulong Marcos sa Kamara para depensahan daw ho ang budget ng Office of the President. Ano ho ang sagot dito ng palasyo? Kung yun po yung gusto niyang gawin. Kung ayaw niya pumunta sa plenary debate or plenary debate, nasa kanya po yan. Cargo niya po yan dahil yan naman po ay Office of the Vice President at maraming umaasa mga tao dyan ng kanyang mga tauhan. Kung ayaw niya pong pumunta, nasa kanya po yan. Balikan ko po, Yusek, ito pong sitwasyon ng mga kababayan natin. Nakita po natin ang Pangulo na nagpunta rin sa Masbate na una nga pong tinamaan ng bagyo at sumunod po itong lindol sa Cebu at ngayon ay tinatahak po ng bagyong Paulo ang northern section ng bansa. Ano po ang mensahe ng palasyo sa mga kababayan po natin? Muli, kung ano man po ang magiging order po ng mga government officials natin patungkol po dito para kayo po ay maging ligtas, sundin na lamang po natin at wag na po tayo magdalawang isip. Pag kayo po ay sinabing umalis sa inyong lugar, alis na po kayo para po naman ito ay sa inyong kaligtasan. At yung pong patuloy na rehabilitation tulong na may bibigay po ng ating pamahalaan. Hindi po magsasawa ang ating gobyerno tumulong kahit ano po ang nangyayari ngayon, kahit sabihin natin na sunod-sunod po ang nangyayaring kalamidad. Ang gobyerno po sa pamamagitan ng ating Pangulong Marcos Jr., lahat po ng government agencies concerned, lahat po yan ay kikilos para po maibigay lahat ang tulong at maibsan ang hirap na nadadama ng ating mga kababayan ngayon. Marami pong salamat sa inyong oras, Palace Press Officer, Undersecretary Claire Castro.